Unang bagsak, basag agad. Ganyan ang nangyari kay Jose Claire Castro dito sa kanyang vlog na I think this is 6 days ago. Yes, tama, 6 days ago. Ang title, Dumaraming Filipino ang gustong managot si FP Duterte. Dumadami ba talaga? Mababasag siya dito, pero kailangan niyang ipasok yung kanyang propaganda para mapasama lalo yung mga Duterte. Pakinggan nyo mabuti to. Kayong mga nabubudol na luloko ni Claire Castro ha, pakinggan nyo mabuti ito. Ipasok mo nga yan, vlogger Claire Castro. Latest SWS results, 5 out of 10 Filipinos agree that the former president must face accountability for his actions to sa drug war. So ang pinag-uusapan nila dito ay yung survey na 50% daw ng mga Pilipino ay gustong managot o panagutin si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, sa mga krimen na ibinibintang sa kanya. Pakinggan nyo mabuti itong sasabihin ng ini-interview nila. So tinatanong ni Ed dito na, di ba 5 out of 10 Filipinos ay gustong panagutin si Duterte. Ang sagot dito, in any way, are we seeing any shift in the public perception of how? Ang tinatanong niya, meron ba tayong nakikitang shift sa public perception tungkol nga sa pagpapanagot kay Pangulong Duterte? Tandaan nyo ha, dumarami daw yung mga Filipino ayon kay Claire Castro sa kanyang title. Eto. How this is defeated? We are not seeing any shift except that we are not seeing any shift. Doon palang basag ka na. Yung survey na yan pala ay hindi pala tayo nakakakita ng shift o walang dumaraming Pilipino ang gustong managot si FPRRD. Anong katarantaduhan na naman ito, Claire Castro? Maliwanag naman yung sabi niya. We don't see any shift. Pero may pero. Eto papasok si Claire Castro. we saw the same number before the arrest of the president. We saw the same number before the arrest? So walang dumarami? So same lang pala? Claire Castro? Maliwanag, ulitin natin ha. Para sa inyo, ulitin natin. The drug war. In any way, are we seeing any shift in the public perception of how this is defeated? We are not seeing any shift except that we saw the same number before the arrest of the president. Maliwanag, walang shift. Walang shift. We are seeing the same number bago pa maaresto si Pangulong Duterte. Noko, nag-iba yung itsura ni Claire Castro. Pero papasukan niya yan. And we felt after the arrest of the president, massive disinformation, massive trolls. Really, Before the arrest, may mga massive troll, massive fake news na. Before the arrest. affected the view of the Philippines, so it went down to 20. So marami daw fake news, maraming trolls na nakatulong doon sa pagbaba ng mga bilang ng mga Pilipino ayon sa survey na panagutin si Duterte. Naging 20% pa nga daw. Pero Okay. Okay. Ayan na siya. Noon daw na Paliwanag mo nga. ito pa rin daw talaga yung dati. Ito may gusto Ano daw? Ito pa rin daw pala yung dati. So, basag ka na, Claire Castro. Basag na basag ka. Dumaraming Pilipino, pero ikaw sa bunganga mo mismo na, ito pala yung the same pala. Ay, yung pala. The same naman pala. Wala naman palang pinagbago. Bumaba nga lang noon. Ngayon, bumalik sa dati. So, hindi dumami kasi bumalik sa dati. na mapanagot ang Pangulong Duterte. Pero dahil ang daming padrama, Anong mga drama yan? daming mga fake news, Anong mga fake news kaya yan? di ba? Nagkatang fake news nun, mga ka-clear. Gaya ng Di ba? Siniraan ng Pangulo, siniraan ng Pangulo. Paano? Sabihin mo. siniraan yung gumawa nito. Lahat. Lahat ng pangbibintang may Before nga eh. Before ganyan na. Kanya nga lang, maraming mga fake news before maaresto. Kaya bumaba. Kukuha nyo? Before eh. kidnapping, may tinulak ang Pangulo.
Hindi naman fake news ang kidnapping. May kaso nga naghain nga ng kaso sa mga taong nagkidnap, so hindi yun fake news. Yun yung paniniwala ng mga Duterte at Duterte supporters na kinidnap nga ang tatay nila. Pangulo, diba? Ano pa? Tinulak ang Pangulo daw paakyat sa ano. Tinulak ang Pangulo? Tinulak naman talaga. So, asa na yung fake news? Tapos, tumutuwa pa sila sa pagmumura ni Kitty. Nagmura naman talaga. So, asa ng fake news? Tandaan natin before na maaresto ang sinasabi kanina. Ngayon, during na yung pag-aresto at pagkatapos na ng maaresto ang sinasabi ni Claire Castro. Anong katarataduhan to, Claire? Diba? At tingin ko naman, baka natuwa rin sila sa pamumukpok ni Hanilet. Hindi naman fake news yun. Totoo naman na namukpok talaga. Asa ng fake news ngayon? Ang pulis. Napansin ko lang ang daming DDS na visit kay Yuse Claire sa daily press con niya. Tignan nyo yung reaction niya dito Pero briefings nyo, pero everyday naman nila pinapanood. Yun lang yung naging reaction niya. Kasi alam niya na pinapanood siya para makita yung kanyang mga fake news. Para makita kung paano siya umatake sa mga Duterte. Yun. Hindi sila nanonood doon para makakuha ng information sa Pangulo. Nanonood, maraming tao ang nanonood para makita kung paano mo i-twist yung mga facts. Di ba? Hindi siya nakasagot, my goodness. Now, when we thought it was quiet time and the ICC... So yun, di ba? Maraming fake news. Siguro yung tao medyo nabulag sa fake news. So ngayon na nakikita na siguro ang katotohanan, ano na sabi? Now, when we thought it was quiet time and the ICC case was supposed to commence end of September, we thought of asking it. And this is the result we got. This was as of end of September, and we just received this result over the weekend, so we felt like sharing this. Ilan ang total, Dindo? Tignan nyo to. Hindi, ganito. Hindi ba maganda? Di ba dati 20% yung gusto, dati 50%. Kasi sabi niya, the same number na di ba? Nung maraming mga fake news daw na nagkalat, bumaba to 20%. Ngayon, bumalik sa 50%. Ano ba ang maganda dito, Claire Castro? Hindi pa maganda na resulta ito na yung mga tao, after a while, nakikita nila yung mga fake news na pinapakalat at namumulat sila doon sa hindi fake news. So yung 20% na strongly agree noon, naging 50% pa nga ngayon noon, kasi hindi, 50% noon, naging 20%, nabawasan ng 30%. Siguro yung 30% naloko ng mga fake news. Ngayon, na-realize ng 30% na fake news pala yung mga pinapakalat. Tapos, yung mga 30% na yun, naniwala ulit at gustong panagutin ulit si Pangulong Duterte. Hindi ba magandang development ng mga Pilipino na kahit naniwala sila nung una, na-realize nila na fake news, bumalik sila doon sa dating paninindigan nila. Di ba maganda yun? Tumatalino ang mga Pilipino. Di ba, Claire Castro? Hindi kaya mga ka-clear, ganito din, na yung mga pinapakalat ninyong mga propaganda, mga pinapakalat mong fake news, mga paninirap sa mga Duterte, ay yung 30% na yun, muling naniwala kasi nakuha mo yung puso nila, pero yung utak hindi. Di ba, Maylin? Di siguro mga clear, sa totoo lang although survey to, sample to. Eto na naman siya, double standard. Pero kahit sabihin natin, hindi naman ito ang pinaka magre-reflect talaga ng totoong sentimiento ng tao. Depende kasi sa respondents di ba? So, depende daw sa respondents. So, ibig mong sabihin, yung mga na-survey dito ay mga anti-Duterte? Kaya mataas yung resulta na gustong panagutin ang Duterte? Pero since sample to, syempre, yan nga yung reason kung ba't na-survey. Sample lang naman hindi naman talaga lahat matatanong, di ba? Pero, mga ka-clear,
Tignan yung kabubuhan niya dito. Paano kung dumating yung time na nagkataon na ang Oo, iyong ang iyong magiging respondent DDS. Siyempre, tataas yung ano, 'di ba? Tataas yung wala nang hindi na dapat panagutin si Duterte. Ibig mo sabihin dito sa survey na to, kaya tumaas. Ang mga na-survey nila anti-Duterte, ganun ba? Ang tanga, ang bobo. Siyempre may iiba rin yan, di ba? Kasi kung 1,500 lang yan, halimbawa natin nagkataon na yung 900 ay talagang die hard. Hindi mo alam, hindi ko Paano naman kung yung 900 na sinorvey ay hindi diehard supporter, bagkus sila ay loyalista? So iba din yung survey. So pumapabor na nga sa inyo to, kinukontra mo pa. Ano mang nangyayari sa yung Claire Castro? alam nung gumagawa ng survey. So iba pa rin yan. Iba pa rin yung magiging perception yan. Kasi 900 yung DDS. So ang gusto niyang palabasin, yung mga na-survey dito ay majority ay may mga mas marami ang DDS pa rin. Tapos ganyan pa rin yung resulta. So ang ibig niya sabihin, kung sakasakaling hindi mga DDS ang na-survey dito, ibig sabihin mas mataas pa to. Yun ang gusto niyang ipunto. Yes. So, di ba? Ibig sabihin, pero at least makikita naman natin sa sample niya, ganito yung lumalabas. Kasi sabi niya, nung maraming fake news, bumaba yung porsyento na may gustong papanagutin si dating Pangulo Duterte. Sabi ko, baka nga depende rin yan kung sino yung natanong. So, bumaba daw yung porsyento na maraming na gustong panagutin si Duterte dahil sa mga fake news. Hindi kaya tumaas muli yung mga gustong mapanagot si Duterte dahil sa mga fake news mo at fake news nyo o paninira nyo sa mga Duterte? Hindi kaya? Baliktarin mo lang. Grabing logic. Grabing utak. Abogado yarn. Halimbawa sa isang grupo, ay sa isa, lahat nagkataon talaga na yung tinatanong mo, lahat DDS, talagang yan ang magiging result, diba? Pero kung lahat yung DDS ang natanong, di sana 100% yung ayaw na o wag nang panagutin si Pangulong Duterte. Grabe, 100%. Dapat yun, di ba? Ba't ganyan yung resulta? So, ibig sabihin, halo-halo talaga yan. Pero ngayon, lumalabas, sabi nga niya, is more Filipinos. Nasaan dyan ang more Filipinos? Nasaan sinasabi dyan na more Filipinos? Agreement or disagreement that former President Rodrigo Duterte should be held accountable for the killing related to illegal drugs during his administration by area and local September 2025. Nasaan dyan ang sinasabi sa survey na more Filipinos? Nasaan? Wala Wala. Ikaw lang yung nagde-determine. Mamaya, babasagin ulit siya dito. They want Rodrigo Duterte to be held liable for the killings related to illegal drugs during his administration by area. Binasa pa niya, pero idinagdag niya yung more. Wala kang makikitang more dyan. Wala. Grabe. Area and local, okay? Ang tutol ay limited lang to 32. So when you say only... Ang tutol ay limited to 32. So 3/10 yung tutol. Okay? 7. Only basically 7 out of... So dito mga klitin Wag mo na kasing ano. ninyo ha. 50% kasi in-average na to eh. NCR 53. Ano to? Balance Luzon. Hindi pa niya alam. Balance Luzon yan. Luzon 52. Visayas 54. Mas mataas pa sa Visayas ba't nagtataka ka? Diba? Mas So, ibig sabihin, konti lang yung mga DDS na na-interview sa Visayas, ganun? Ganun yung logic mo kanina, di ba? Mas mataas pa sa Visayas na may gusto. Mindanao, 39. At least may 39 pa. At least may 39. Paano gusto mo? Wala na. Mindanao yan eh. Diba? So, ibig sabihin sa Mindanao, yung mga na-interview, yung mga na-survey, ay mga anti-Duterte. Di ba yun yung logic mo kanina? Pambobo no? May 39 pa. Tapos mas marami pa sa rural.
Mas marami sa rural. Ano naman ngayon? Anong nakapagtataka doon? I-explain mo nga. 'Di ba? Kaysa sa urban. Oh. Mm. So hindi pa So ano yun? Walang explanation. Parang meron kang ini-insinuate pero wala kang explanation. Wala. May masabi ka lang, mema ka lang talaga. lahat ng urban gusto na mapanagot, 'di ba? Gusto lang urban, gusto lahat mapanagot. Pinagsasasabi nito. Si Pangulong Rodrigo Duterte. 10 Filipinos might like the president to be made accountable kasi 3 out of 10 lang ang tutol talaga. Ano daw? 3 out of 10 lang yung tutol talaga. Kasi, dito kasi kung makikita nyo sa survey mga kababayan, 31% yung strongly agree. So, ibig sabihin, 3 out of 10 lang talaga. So, paano dumadami to, Claire Castro? Tapos yung somewhat disagree, nasa 20%. Doon sa mga nag-agree, 20% doon ang gumaganon. 18% gumaganon. Pero sige na nga, panagutin na nga. Hindi pa sila sure. So maliwanag. Anong propaganda mo dito, Claire Castro, ngayon? So yung 2 out of 10, anong kanilang pakiramdam? Ay, ano lang talaga yan, may Okay. Undecided? Are they Teka, Claire. Nagpapaliwanag, kinakat mo eh. undecided or no, undecided is simply 15. Ibig sabihin, Disagree. Nandiyan Sinasapawan niya, nagpapaliwanag yung ini-interview, pero sinasapawan niya, ayaw marinig ng mga tao. lang yung strongly ibig disagree. sabi niya, O sige, papaliwanag niya ngayon. 3 out of 10 lang ang ayaw matuloy. Anong 3 out of 10 ayaw matuloy? 2 nga. 3 nga yung gustong matuloy. Ulitin natin ha. Tutol talaga. so yung 2 out of 10, anong kanilang pakiramdam? Yung 2 out of 10, yung ayaw ng panagutin. Ay, ano lang talaga yan, may Okay. Undecided? Are they undecided or no, undecided is simply 15. Ibig sabihin, Disagree. Nandiyan lang yung strongly ibig disagree. sabi niya, Kinakat talaga niya, di ba? Pero maliwanag dyan na 3 out of 10 yung strong na gusto talagang panagutin. Baliktad yung pinagsasasabi. 3 out of 10 lang ang ayaw matuloy. 3 out of 10, di ba? So yung iba kasi kaya naging 5 out of 10, 5 out of 10 yun yung mga undecided. yung another 3 out of 10 yun yung mga gusto. 2 out of 10 yun yung mga ayaw. Baliktad ka. 2, sila, undecided. So di na sinabing gusto, di na sinabing ayaw. Pero ang strongly na ayaw, 3 out of 10 lang. Strongly na ayaw. 2 out of 10. Ha? It's actually 22% only. Kaya, so it's across the archipelago. This is a national survey. And if not for Mindanao, we even got 39% results sa Mindanao. O, di ba? Anong o diba? O diba ano? Sige nga. Hindi nga sa Mindanao, mas mataas ito. Ano ba? Ano? Sana yun? Mas mataas kasi 39 sa Mindanao, percent eh. Oh. Imagine if it was in the same 50 just like the rest of this would have been 6 out of 10. It was just pulled down by respondents from Mindanao. For our listeners, ano yung pinakamalaking lugar na nag-agree? Na dapat siya ay panagutin. Yes. Statistical tie sila. Statistical tie ang? National Capital Region at 53 and Visayas at 54%. Oh. Di ba? Nagtay na O diba? Ano yung nagtay ang? yung NCR Oh. sa Visayas. O inuulit mo lang ano ba? Na minsan hindi mo ina-expect ang Visayas because sasabihin nila baluarte ng mga Duterte. No, ang baluarte ng Duterte Mindanao. Clear naman. Pero marami na ngayon sa Visayas ang may gusto siya'y managot. And then balance is on 52, I think. 52. Kaya when you look at it, it's basically a statistical tie when from the area. So Kasi natural lang naman sa Luzon kasi baluarte nga ni Bongbong, di ba? Tapos yung Visayas, nag-aagawan lang sila. So parang binabalanse ng Mindanao. So walang dumaraming Pilipino ang gustong managot dito si Pangulong Duterte, Claire Castro.
Iba-iba yung mga interpretation mo. Sinasabi na nga, naririnig mo na nga mismo, pero iba-iba pa rin yung sinasabi mo. Ano ba talaga? Ano ba talagang point mo sa buhay? Ano ba talagang mission mo sa buhay? Sira ng mga Duterte at magpayaman? Ganon? Apakaliwanag eh. Title mo pa lang fake news na eh. Grabe naman yan. Claire Castro naman. Abogado ka pa. Binaba mo na yung pagkatao para lang siraan ng mga Duterte. Sa magkanong dahilan? I mean, sa anong dahilan? Ba't galit na galit ka?